Bago pa magising sila na isa lang ang natatandaan niya. Papunta sana siya sa living room ng mga Guevara para kunin ang box ng cupcake. Dadala niya, but on her halfway, biglang lumabang paligid at tumikot ang paningin niya. May tumawag sa kanya na nagawa niya pang lumingon at masipat si Johan. Pero lalo lang siya nahilot, biglang nagdilim ang lahat. Napaungol sila na habang unti-unti na siyang nagigising. Honey? Alana? Honey? Ang pag-alalang boses sa dila ng rumihistro sa kanyang isipan. Napaungol ulit siya habang dinidilat ang mga mata. Kumurap-kurap siya at mas malinaw na nabanaag si Dylan na nakatunghay sa kanya. Worry was all over his handsome face. Thank God you're awake, relieved na sabi ni Dylan. Hinaplos nitong kanyang muka. Anong nararamdaman mo? Bagya siyang bumangon. Hindi naman na kasi siya nahihilo pa o ano. Gusto ko ng tubig, nasambit niya dahil ramdam niyang panunuyo ng lalamunan. Agad na tumayo si Dylan at pumunta sa isang gilid ng malaking kwarto. May maliit na personal ref doon at naglabas to ng bottled water. Ginala nila ng paningin. Brown wood at dirty white ang interior ng kwarto at sobrang laki. Maraming furnitures at modern pang TV set. Para katumbas na ng suite sa isang hotel. Pati ang kamang hinihigan niya ay king size bed yata. Here, inabot sa kanya dila ng tubig at kaagad siyang uminom. She felt refreshed. Thank you. Nawalan ba ako ng malay? Nasaan tayo ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Lana. 15 minutes kang nawalan ng malay. Dinala kita kagad dito sa kwarto ko. Sabi ni Reynald, stable naman daw ang heartbeat mo. Kaya hayaan ka lang daw namin na matulog. Nag-med school siya dati kaya alam niyang gagawin. Hinawakan ni Dylan ang kamay niya. I'm so worried. May nararamdaman ka ba kanina kaya ka hinimatay bigla? Bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Dylan, I'm already fine. Pinisilila ng kamay nito at masuyong initian. Honestly, kaya siguro ako nahimatay dahil sa sobrang excitement ko sa dinner na to. Hindi ako masyadong nakakain ng lunch. Then nagkaroon pa ako ng 5 meeting kanina. Gutom at pagod lang siguro ako at hindi ko pinansin. Kaya mismong katawan ko na nagpaalala sa akin. Sorry Dylan, she admitted. Actually kanina pa siya nakakaramdam ng gutom dahil sandwich lang kinain niya nung lunch dahil sunod-sunod ang meetings niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakunot noong sabi ni Dylan na kapag snack man lang sana tayo sa labas. Bago tayo tumuloy dito, I could have just a time para makapagpahinga ka pa. Sorry na, she kept his face. Thank you for taking care of me. Promise hindi na maulit to para hindi ka na mag-alala ng ganyan. She bashed her lips to yes. Nawakan ni Dylan na makamay niyang sa pisngin at gini ang mga braso niya sa bewang nito. Pagkuway hinapit siya nito at niyapos ng mahigpit. I was so afraid a while ago. Sinabi pa lang ni Johan na hinimatay ka daw. Fear instantly conquered me. Then I saw you lying on the floor. OA na ulit kong OA pero naiyak ako. Nagulat sila na tiningala to. You wanted to cry? Oo. You're so helpless while lying in there. Hindi ko alam. Ayoko nag-iisip ng masama kung bakit ka nahimatay. Pero masisisi mo ba ako? Wala akong kaalam-alam kung bakit ganun. Muling nabanaag nila ng takot sa mga mata ni Dylan sa unang beses niya nakitang nahilo siya ng maalala sa Hong Kong noon. Natutunaw ang puso ni Lana dahil sa grabeng pag-alalang nakita niya kay Dylan. Clearly, he is afraid that something bad would happen to her. He deeply cares for her. Oh, you really love me, she teased, trying to lighten up the mood. Ayaw na mas palalahanin pa to dahil lang sa hindi niya pagkain ng tama at pagkapagod sa trabaho. Of course, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong sobrang pag-aalala. Hindi ko kaya maghintay lang na magising ka pero yun lang kaya kong gawin. Nasinigpitan ni Dylan ang pagkakayakap sa kanya. From now on, I'll make sure you take all your meals properly. Titignan ko na rin namang schedules mo. You can't have 5 meetings straight without breaks. He authoritatively said. Napabuntong hininga sila at namnam na lang ang yakap nito. Ayaw niyang banti sarado siya o asawa niya nga si Dylan. Pero parang sobra naman ang sinasabi nito. Ngunit hindi naman niya ito masisisi kaya hindi na lang siya nakipagtalo. Gusto mo bang umuwi na para makapagpahinga? I-cancel na muna natin ang dinner ngayon. Maintindihan naman yun nila mami. Mabilis sila nang kumalas sa mga yakap nito at matigas na napailing. No, ayoko. Gusto ko matuloy at makilala pang mga parents mo. Di ko nga nakilala ang daddy mo at gusto ko rin makipagkwentuhan pa sa mami mo. Okay na ako Dylan, promise. Tinas na pang kanang kamay, kakain ako ng marami mamaya. Ngayon na lang naman ako hinimatay ulit. It's been 4 years na huli siyang mahimatay at may sakit pa siya noon. Hindi na ako magpapakagutom at magpapakapagod sa trabaho. You should be. Sisiguraduhin ko yon. Paano kung maulit na nag-ship ka ng pagkain at sinagad ang katawan mo sa trabaho?
Wawalan ka naman ng malitaw in words, baka nasa public place ka kung nangyari yon. Opo, sige na, huwag nang paranoid. Hindi na ako ulit, siya nang yung makapulit dito. Sigurado ka bang okay ka lang? Yes, parang ang walang nangyari, nagugutom na lang ako ngayon. He sighed in relief. Alright, we'll take our dinner. Nasa baba lang naman ng mga tao tinihintay na magising ka, napalabi sila na. Nakakahiya sa parents at mga pinsan mo, baka nagugutom na rin sila. Huwag mo silang alalahanin, naintindihan naman nila kung anong nangyari. Kung malas na to sa kanya tumayo. Nandyan na rin si Daddy, ipapakilala na kita. Are you sure you're already fine to move now? Tumango siya't bumangon na, inalalayan siya nito kinalikan ulit sa mga labi bago sila lumabas ng kwarto nito. Kinawit niyang braso sa bewang nito habang nakakbay ito sa kanya. Mas dinikit niyang sarili rito. She's really comforted just by being next and close to him. O Iha, gising ka na? Kamusta na? Sa lubong ni Tita Venus na nasa bungad ng hagdanan. At para talagang hinihintay sila ni Dylan. She stepped forward. Okay na po ko tita, pasensya na po't pinag-alala ko kayo. Nahiyang sabi niya. It's fine Lana, malambing siya nitong niyakap. Things happen, hindi mo kasalanan yun. Halika na sa dining room, ipapakilala ko na sa iyong asawa ko. Bumaling to kay Dylan na nasa likod niya. Anak, halika na, kumain na tayo. Katulad ni Tita Venus, napaka-warm ng pag-welcome kay Lana ng ama ni Dylan. Guwapo at makisig si Tito Angelo sa kabila ng edad. Grace ng buhok nito at may konting kulubot na pero manatiling matikas. Sa buong durasyon ng hapunan, nakipagkwentuhan siya sa mga parents lang ni Dylan. Ang makulit lang sa hapag si Charlie, Rinal at Johan. Ang ibang mga pinsan ni Johan tahimik lang at minsan lang makisabay sa usapan. Masasabi nila na namahal niya na kagad ang mga magulang ni Dylan. Katulad ng mga magulang niya, tanggap na mga to kung sino tano talaga siya. Hinangaan ng mga tong mga pinagdaanan niya noon. Sabi nila mahirap na makasundong mga biyanan, pero mukhang hindi applicable sa kanya yon dahil approve si Dylan sa mga magulang niya at kasundo naman niyang mga magulang nito. Next time Iha, kapag kayo na talaga na anak ko, isama mo rito ang pamilya mo at magkaroon ulit tayo ng salo-salo. Nakangiting sabi ni Tita Venus sa kanya. I agree with my wife. I think it would be great to know your family. Segunda ni Tito Angelo, abat ikaw ang unang babaeng dinala dito ng binata ko at sigurado ako na ikaw na lang dadalhin niya dito. In short, sagutin mo na ako tapos pakakasalan na kita kagad. Singit ni Dylan na katabi niya. Uy, kasal, masaya yan. Charlie reacted habang makahulugan nakatingin sa kanila. Ako yung best man. No way, ani Dylan dito. Ako na lang, singit pa ni Rinald. Hindi pwede, wedding photographer ka. Ako na lang, sabi pa ni Johan. Alam rin daw nitong tungkol sa tunay na estado nila ni Dylan. Pero nangako to na hindi sasabihin sa kapatid ni si Agatha at kahit malapit to kay Prince. Hindi rin daw magsasalita. Bakit ikaw? Tanong ni Charlie. Kasi teacher ako, hindi ko makita ang koneksyon. Sabi ni River. Uy, nagsalita si River. Pang-ilan mo na yan ngayong gabi? Baka gusto rin niya mag-best man. Nagtuloy-tuloy sa asara ng mga to ni kinangiti lang ni Lala at pinagpatuloy lang niyang pagkain. Napakakulit pa rin ng mga bata hanggang ngayon. Malalaki na sila. Iling-iling na sabi ni Tito Angelo. Pagpasensyahan mo na sila Lana, masasanay ka rin sa kanila. Sadyang napakaloko lang ng mga yan. Okay lang po Tito, sanay na po ako sa makulit. Yung kapatid ko po mas makulit pa sa kanila. Iha, uuwi ka na ba pagkatapos ng dinner? Tanong ni Tita Venus maya-maya. Sabi po ni Dylan, uuwi na. No mommy, puto ni Dylan sa sasabihin niya. Gulat na napalingon si Lana dito. Pero hindi ba sabi mo, are you finished? Seryosong tanong ito sa kanya. Oo, sabi subusaw ng kutsara ng fruit salad. Why? She felt a rush in her veins. Nahulog na kaya ito sa gusto niya mangyari. Tumayot at kinuhang kamay niya. Mommy, Daddy, excuse her for a while. I'll tour Alana around the house. Lihim siyang napangiti. Yes, hindi kagad siya uuwi. Sama kami. No, matigas na tanggi ni Dylan sa mga pinsan. Itutur mo ba talaga sa buong bahay Dylan? Baka naman dalhin mo kung saan. Umuwi na nga kayo. Tapos ng kainan. Nilingon sila ni Barry na kanina patahimik. Keep safe din. Enjoy kayong dalawa. Huwag masyadong gumawa ng ingay. Narinig niya nagtawa ng mga to. Children. Hayaan niyo nga si Nalan at Dylan. Kayo talaga mga mapanukso. Narinig niya pang saway ni Tita Venus. Now who wants ice cream? Wow, ice cream. Me want some. Me auntie. Me ako po. Wow. Nag-transform sila sa pagiging bata. Dapat pala si Tita Venus ang sumasaway sa kanila. Nasabi nila na habang papaakyat sila ng hagdan. Saan tayo mag-uumpisa ng house tour? She excitedly asked him. Hinawakan ni Dylan ang kamay niya. Ginabay nalayan hanggang sa makarating sila sa rooftop ng mansyon. Malamig na simoy ng hangin ang kaagad na sumalubong kay Lala pagkalabas doon. Marahang nilipad ng hangin ang buhok at palda niya. Napatingala siya at nakitang may mangilang-ilang bitoy ng kumikislap sa madilim na langit. Bilog na bilog din ang buwan at maliwanag.
Kamustang pakiramdam mo ngayon? Mahinang tanong ni Dylan habang nakakbay sa bewang niya. Busog and I'm perfectly fine. I'm never gonna faint. Sigurado ka? Hinawakan na to sa pisngi. You know Dylan, I understand how you care for me. You're right na dapat umuwi na ako at magpahinga. But, pinadulas niya kami mula sa isang pisngi nito pababa sa leg hanggang sa tapat ng dibdib nito. I was anticipating what will happen tonight. I want to meet the good people who raised you. She whispered, I'm looking forward to be with you every time. He inhaled her scent. Oh honey, just tell me you can't get enough of my body. Pagkatapos sinalikan siya ni Dylan, I just can't get enough of you. He peered up and smiled. You want to make love? Hinapit siya ni Dylan sa bewang at marahang pinadulas ang isa pa nitong kamay. Mula sa kanyang braso pababa sa kamay. Nalalaki mga mata ni Lana sa gulat. Dito, sinalubong niya mga tingin nito. She didn't see the familiar lust in his black eyes. Gayon pa man nanatiling simbuyo ng damit, mas matindi dahil mas malaki ito kaysa kung anong gusto ng kanilang mga katawan. Ang mga damdamin naglalaro sa kanyang mga mata ay nagbumula sa kanyang puso't kaluluwa. Nanatili silang tahimik, hawak lang nilang isa't isa habang tila mga mata lang nilang nag-uusap. Oh, how can that moment invade her heart? Para sa tuwing nagsisiping sila may sumasakap sa kaloob-looban niya at nararamdaman niya rin iyon ngayon kahit na magkayakap lang sila ng ganito. Itong ibig sabihin ni Dylan na make love. Just being this close together, eyes lock on each other. Love speaking through their eyes. Alana, promise me that you only share this kind of moments with me. She smiled. Wala naman akong choice. Asawa kita eh. She teased and kissed him. Of course, sa'yo lang. I cannot imagine myself having this kind of moments with somebody else. I love you, Dylan. Kumisla pa mga mata nitong mitik sa katulad ng batang pinakakuha ng lifetime supply ng laruan. Can we tell them the truth then? I wanted to shout to the world that I am married to you. Para magkasama na tayo sa isang bubong. Para magkasama na talaga tayo bilang mag-asawa. Napakurap-kurap sila na, I'm not pressuring you, alright? Pumikit at pinagbunggo ang noon nila. Mukhang hindi ka rin naman pala handang umamin sa pamilya mo. I respect that but reconsider telling them sooner than later. Go signal mo lang hinihintay ko, Alana. Lana Saifen just hugged Dylan. Oras na umamin siya sa totoong kasal na Dylan, hindi lang naman reaction ng pamilyang concern ni Lana. Sa totoo lang, hindi niya pa alam kung magagampanan niya ba ang isang pagiging tunay na asawa kay Dylan kapag nagsama na sila sa isang bahay. Naisip niya last week na hindi talaga basta-bastang napasok nila ni Dylan. Okay, they given that they love each other. Hindi pa rin usapan ang pagtugon niya sa mga tungkulin niya bilang Mrs. Alana Rose Guevara. Saka lang niya kasi naisip na ngayon palang pala niya na-experience sa pagiging single at least sa mata ng mga tao, marami siyang gustong patunayan sa sarili na baka hindi niya magawa kapag planchada ng pagiging mag-asawa nila ni Dylan. Napalunok siya at mas sumigpit ang pagkakayakap dito. Yun ang hindi niya masasabi-sabi dito. Marang sinuklayan nila ng buhok ni Hart. Nakaupo to si Higan na tahimik na nanood ng cartoons. Katatapos ng chemotherapy nito kanina. Kaya naman sobrang tahimik lang ng bata. Nagbabawi pa siguro ng lakas habang sinusuklayan niya ito at maraming buhok ang sumasama sa brush nito. Napabuntong hininga siya. Yung kasi talagang epekto ng pagkikemo. She remembered her hair getting bald a lot of times dahil sa pabalik-balik na cancer niya. She felt so ugly but her family would always tell her that she's the most pretty lady in the world. Are you sleepy? Tanong niya sa bata na makita niya sunod-sunod ang paghihikab nito. Tumango to kaya naman bumaba na siya ng higa at inigato ng maayos. Mommy? Yes, love? Namumungay ng mga mata nito. Grandma's lawyer called me earlier. Ang abogado ng himaang lola ng matwating illegal custodian nito. Yes. Sabi nga sa akin ng nurse, ano sabi sa'yo? She said that she'll be here tomorrow. She wants to see you also kasi alam niya na inalagaan mo ko. Okay, I'll be waiting for her tomorrow. Sleep ka na para tomorrow you can play with the other kids, alright? Yung mga naging kaibigan na rin kasi si Hart sa loob ng foundation. Bago pa to nag-chemo. Sa linggong iyon, nang masigurong tulog na to, iniwan na niya at tanapos ang trabaho niya. Kinabukasan, alas 8 pa lang na umaga, bumisita na kay Hart ang matandang abogada ni si Atty. Ataide. Itong tanging pinagkakatiwala ng lola ni Hart. Kaya naman itong ginawang guardian ng bata. Alas 10 pasado ng umagang katukin siya ni Monica sa opisina niya. Gusto daw siyang makausap ni Atty. Ataide. Inutusan niya si Monica ang papasukin ng abogada. Magandang umaga po, Miss Aguilar. Tumayos at kinamayan to. Good morning, attorney. Please have a seat. Umupo to sa tapat ng kanyang lamesa. Medyo may katabaan si Atty. Ataide at nasa late 50s na. Bobcat ang buhok nito at hindi may tanggi ang pagiging smarte. Miss Aguilar, nabalitaan kong pag-aalaga mo kay Hart at masaya akong malaman na natatanggap na ni Hart ang panatili niya muna dito. Marami pong salamat, tumango siya. Wala pong anuman, attorney. Nakaka-relate po ko sa bata kaya po siguro naging malapit kaagad ang loob ko sa kanya. Siya lang po kasi walang magulang sa lahat ng batang nandito sa foundation. Indeed, nakwento niya rin sa akin na marami na siyang mga kaibigan dito at may boyfriend pa raw siya. Amis na wika na matanda, natawa si Lana. Pinahiram ko pong boyfriend ko sa kanya, biro niya pa. Well, it's nice to know that Hart's being normal again.
Nabalitaan ko rin na positive ang feedback ng unang chemo niya noong isang araw. Nasa ospital mismo siya ng araw ng chemotherapy ni Hart kaya mismong nakausap ng doktor. Opo, thank God. Sabi po ng doktor na adapt na po ng katawan ni Hart ang treatment. Kung buhay pa si Celeste, sigurado akong matutuwa siya para sa kanyang apo. Oh, before I forget, Miss Aguilar, pumunta nga pala ako dito para masabi ko sa bagong arrangement para sa bata. Ano pong arrangement? Nagtatakang wika niya. Pagkatapos ng second chemo niya next week, ialis na po niya sa Narita Foundation. Napakunod siya tinagong pagkabigla. Bakit po? May problema po dito sa foundation? Wala naman, Miss Aguilar, ngunit sa tingin ko dapat na mag-alaga kay Hart ang pamilya niya. Akala ko po ba'y walang tiwala si Mrs. Aragon sa iba niyang kamag-anak? Wala nga, ngunit nahanap na namin ang totoong ama ni Hart. Pinahanap siya ni Celeste bago pa man siya mamatay. Bigla siya nakaramdam ng saya para kay Hart. Ibig po ba sabihin makikilala na po ni Hart ang totoong ama niya? Tumango ito, kaya pala ito pinapahanap ni Celeste dahil hindi pala alam na lalaki na anak nito si Hart. Ngunit ngayong alam na nito na may anak ito at kung anong kalagayan ni Hart ay gusto niya akuin ng bata. Binata naman ng lalaki, malawan ng pamumuhay at may sariling kumpanya. Sino po pala ang ama ng bata? Maybe you have heard of him. It's Mr. Eugene Lorenzo Ardiles. At dito po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.